Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Scorpio, we have focus. Ayan. So, maaari na distracted kayo recently. Scorpio. Kaya pinapaalalahanan kayo ng universe na get back to your focus. Okay? Kailangan mo na ilagay yung focus ninyo, yung energy ninyo, yung attention ninyo into something, na alam ninyong makakatulong sa'yo. Okay? Makakatulong sa'yo na matapos kung ano man yung inyong ginagawa, ma-achieve ninyo ano man yung goal ninyo. Kasi kung distracted ka, 'di ba? So your mind will be all over the place. Imbes na mabilis mong ma-achieve yung mga bagay na gusto mong ma-achieve, o pwedeng magkakaroon ng mga delays kasi 'di ba distracted ka. So yung isip mo fragmented, 'di ba? Hindi diretso, no, yung pag-iisip mo diyan. So we have individuality. Ayan. So maaari ngayon na um, mas lalo mo ngayon ma-appreciate yung sarili mo. Maaari na sa ngayon you will be focusing more on yourself kasi dati siguro parang lagi kang parang yung focus mo is on other people, 'di ba? Parang ang iniisip mo lagi siguro is yung pagsisilbi sa ibang tao, lagi mong inuuna yung ibang tao, maaari din na kung ano man yung gusto nila, yun din ang sinusunod mo, ano yung ina-advise nila, yun ang sinusunod mo. At parang nasasakripisyo siguro in the past, yung sarili mong kagustuhan, 'di ba? Kasi mas gusto mo na susundin mo kung anong sinasabi nila sa'yo, kung anong ina-advise nila sa'yo. Because maybe you have high respect on them, or baka gusto mo din na ma-please, no, yung mga taong ito sa paligid mo, kaya mas inuuna mo sila. Kaya ngayon, maaaring maiiba, no? Baka magkakaroon kayo ng shift sa energy, magkakaroon na din kayo ng different perspective sa ngayon, at siguro babawi ka sa sarili mo sa ngayon. Baka mas ngayon uunahin mo na kung ano yung gusto mo, baka uunahin mo ngayon kung ano yung mga priorities mo, 'di ba? Yung makakabuti talaga para sa or makakapagpangiti sa makakapagpasaya sa yung gano'n. And even expressing yourself, no? Maaari na ngayon maglalakas ka ng loob na gawin din, no, kung ano yung mga ano mo, kung ano yung mga naiisip mo, ano ang idea mo, yun ang gagawin mo, susundin mo yung sarili mo. So that's really good. So we have part of fortune, napakaganda, may prosperity. So merong magandang biyayang paparating in terms of money, 'di ba? Magkakaroon ka ng prosperity, abundance, siguro ngayon may enjoy mo na din yung pera, may enjoy mo na din dito yung konting luxury, or may enjoy mo na din ngayon ang pagkakaroon ng financial freedom, 'di ba? Financial comfort, may enjoy mo na din 'yan. So, yun, pupuwedeng ma-afford mo na ngayon yung mga bagay na dati tinitignan-tignan mo lang, fantasize mo lang, pinapangarap mo lang. But now, 'di ba, dadating na yung kasaganaan sa pera, kaya kahit papaano mapapasaya mo din yung sarili mo doon sa mga bagay, no, na kunyari yung mga material na bagay na dati gusto mong bilhin, gusto mong magkaroon na hindi mo magawa-gawa. Pero ngayon maaaring 'yan ay maibigay mo na din sa sarili mo. Kaya this is really an exciting time. So, tingnan natin ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, we have fertility. Ayan. Baka ang iba sa inyo rito, baka literal na nagbubuntis, kasi parang buntis siya. So, pwede ng iba sa inyo literal na nagbubuntis, or pwede rin na kung hindi man kayo, baka yung person ninyo.
no? Or someone na close to your heart. Baka meron kang anak, meron kang apo na nagbubuntis. So, pupuwedeng gano'n ang ganap diyan. So, we have clarity. Ayan. So, finally, 'di ba, magkakaroon na ng kalinawan ang inyong isipan. Finally, magkakaroon ka na ng clarity of thought. You will be illuminated. Yung isip mo will be illuminated. Magkakaroon ka na din ng kalinawan, 'di ba, sa inyong isipan at, yun nga, kung ano man yung direksyon na para sa'yo or kung ano man ang direksyon na kung saan ikakabuti mo, maaring mahahanap mo na 'yan sa ngayon. Makikita mo na, you will be ano na, directed towards that ano na, direksyon sa buhay, 'no? So, this is really good. So, what else? We have family, ayan. So, masayang pamilya, kaya siguro yung fertility na 'to, 'di ba, meron ng mag-aanak soon, baka ang iba sa inyo talaga expanding your family na. Baka karagdagang baby na 'to, this could be second baby, 'di ba, or third baby na paparating or pupuwede rin naman na para sa iba sa inyo baka new ano ninyo 'to, firstborn, 'di ba? So, regardless ano, but, feeling ko dito ang iba talagang naggo-grow na ng inyong pamilya or maybe ang iba din sa inyo is starting, 'di ba, to grow your family kaya you're having, kids na, 'no? For others of you din ano, napi-pick up ko dito, baka ang iba sa inyo will be focusing more on your family sa ngayon. Baka dati baka dati ano kayo, super busy kayo sa trabaho, maaaring 'yun ang priority ninyo, pero ngayon maaaring magkakaroon kayo ng time, 'no? Maybe you are going to make time or you're going to spend quality time, 'no, with your family. So, pupuwedeng gano'n ang ganap diyan. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo and energies surrounding you this week. So, we have Queen of Pentacles, ayan. So, Queen of Pentacles is a mother archetype. Kaya most likely talaga, feeling ko dito, ang iba sa inyo, baka kayo magiging nanay na, 'di ba? Brand new mom, puwedeng gano'n, 'di ba? At saka ano 'yan 'no, ang iba sa inyo dito siguro, um, nagpapakita lang kung gaano kayo ano, kung gaano kayo ngayon ka-focus din, hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa pagmamahal, pag-aalaga sa mga kapamilya ninyo, but also parang, mas gagawa ka din ngayon ng paraan para mas maalagaan mo din ngayon ng mabuti ang sarili mo. Kasi siguro magkakaroon ka ngayon ng time talaga to take care of yourself and everyone sa pamilya mo. Baka nagkaroon ka na ngayon ng parang ginalingan mo na yung pagta-time management mo, pagpaplano ng mga priorities mo. Kaya siguro may iba na yung takbo, 'di ba, ng ano mo, ng routine mo at ngayon mas siguro mas balanse na. Kasi hindi lang iilang parte na ng buhay mo dito ang mabibigyan mo ng oras but including yourself, 'di ba? Pag-aalaga sa sarili mo, magagawa mo na din 'yan, 'no? Si Queen of Pentacles also is about prosperity and abundance. So, since meron din tayong prosperity dito, so most likely maraming ano, maraming puwedeng dadating, 'no, na blessing sa inyo, pangkaperahan. So, what else? We have Two of Swords. This is indecision. Baka ang iba sa inyo rito merong importanteng decision making na gagawin at, baka nahihirapan ka ngayon na magdesisyon. Baka nahihirapan ka na mamili, mamili ng direksyon na tatahakin, 'no? So, pupuwedeng gano'n ang ganap dito for some of you. Kaya 'yun, make a choice, okay. Kasi, kapag dumating ang time na sigurado ka na sa iniisip mo, then huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, make a choice. Kasi anyways, pagdedesisyonan mo din talaga 'to, eh, hindi naman ito kahit iniwanan mo 'yan, tinalikuran mo 'yan, nag-focus ka sa ibang bagay, hindi rin naman 'yan aalis,
'di ba? Pagbalik mo, 'pag tinignan mo 'yan, nandiya-diyan pa rin, you still have to make a decision on that, 'di ba? Kaya you're going to make a decision anyway, so make a decision then. So what else? We have 7 of Cups. So pupuwede na isa ito sa dahilan, 'no, ng naguguluhan ng isip mo kasi 7 of Cups is multiple opportunity. Maaaring madami, iba't iba yung oportunidad na nandiya-diyan, ano, na makikita mo at or pinapakita sa'yo ng universe, 'di ba? So mamili ka, tignan mong maigi kung ano yung mga tignan mong maigi yung mga, oportunidad na 'yan, make a choice, pakinggan mo yung iyong intuition, 'di ba? Pakinggan mo ang inyong intuition para nang sa gano'n, ma-lead ka towards the right path, towards the right choice, towards the right option. Kasi minsan kung logic lang ang gagamitin natin, sometimes hindi tayo makapagdesisyon ng tama, 'di ba? Lalo naguguluhan. Pero if you're going to listen to your intuition, for sure, you will be guided towards the right decision. Kaya wag na kayong magdalawang isip, pakinggan ninyo yung bulong ng inyong sarili, ng inyong, intuition, okay? And also your soul knows kung ano yung best din para sa'yo. So sometimes kailangan mo din pakinggan yung sinasabi ng sarili mo. So good luck sa'yo, thank you for watching, love and light, namaste.